Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, mahal na mahal natin ang ating mga pamilya. Pero aminin natin, silang madalas ang unang-unang nakakasakit sa atin. Pero bakit ba tayo nasasaktan sa ginagawa ng ating mga pamilya? Maaaring sabihin nyo, sila'y nagkasala sa inyo. Ang tanong, bakit ba tayo nagkakasala? Ang kasalanan ay nag-uumpisa kapag hindi natin ginagawa ang kagustuhan ng Diyos at ginagawa lang natin ang ating sariling kagustuhan. Para pagpatuloy natin ang ating pagmamahal sa ating mga pamilya, para tunay na makagawa tayo ng mabuti sa kanila, para tayo'y magkaisa at mapuno ng mga pagpapala araw-araw. Hilingin natin sa banal na misang ito na ang bawat isa sa membro ng ating mga pamilya ay unang sundin ang kagustuhan ng Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan binaliwala natin ang turo, ang salita ng ating Panginoon, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay ka sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na
at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap, ang pagkamuhimong aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin, wala na bang hanggan? Di na ba lulubag? Di na matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas, kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Tinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siyang kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, ano pong unang-unang pumapasok sa isip nyo kapag tumatawag ang mga pamilya nyo sa inyo? Anong unang-unang nararamdaman nyo kapag tinatawagan kayo ng mga minamahal nyo? Nainis ba kayo? Nagagalit? O baka nag-aalala agad? Alam ko po, meron mga iba sa inyo na trauma na dahil sa kanilang mga pamilya. Masisisi mo ba ang tao kung napagod na siya? Kasi kapag merong babayaran, siya na lang ang palaging tinatawagan. Nakakalungkot, di po ba? Kung naalala ka lang kapag may kailangan sila sa iyo. Kapag may problema sila, kapag may pakisuyo, kapag may hinihinging pera. Pero kapag masaya na ang iyong pamilya, kapag maayos ang buhay nila, parang hindi ka nakakilala. Kaya minsan, kapag tumatawag ang pamilya natin, imbes na excited tayo, pagod na agad ang nararamdaman natin. Di po ba? Imbes na pagmamahal, pagdududa agad ang pumapasok sa isip natin. Pero mga kapatid, kahit masakit man ang ginawa ng iyong pamilya sa iyo, itong palaging isipin mo, mas mabuti ang may tumatawag pa sa iyo. Kasi darating ang araw, wala nang tatawag kahit gustuhin mo pa na may tumawag sa iyo. Mas mabuti na may naghahanap sa iyo kaysa sa dumating ang araw, wala nang nakakaalala sa iyo. Ang tawag ng isang mahal sa buhay, kahit minsan merong kasamang problema, ay paalaala pa rin na may connection kayo sa bawat isa. Amen? Kapag tinatawagan ka pa ng kapamilya mo, ibig sabihin, mahalaga ka pa rin.
sa kanila. Mahal ka pa rin nila at naniniwala ang pamilya mo na mabuti ka, mabait ka, at makakatulong ka sa kanila. Amen? Pasalamat ka palagi kapag humihingi sila ng tulong sa'yo. Kasi ibig sabihin, meron kang pantulong. Di po ba? Tanong ko po sa inyo, anong mas gusto nyo? Yung ikaw yung tumutulong o yung ikaw yung humihingi ng tulong? Ano po? Mas gusto mo na, di ba? Ikaw yung tumutulong. Tanong ko po, anong mas gusto nyo? Yung ikaw yung tinatawagan o yung ikaw yung tumatawag para humingi ng tulong? Ano po? Di ba? Mas maganda na, mas mainam na, mas mabuti na ikaw yung tinatawagan nila. Di po ba? At alam niyo po, ito din naman yung naranasan at nangyari sa ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Habang nagtuturo daw ang ating Panginoon, dumating ang kanyang mga kapatid, kanyang kamag-anak, ang kanyang ina. Hindi po sila dumating para guluhin siya. Dumating sila kasi gusto nilang makita siya kasi mahal nila si Jesus. Pero tingnan niyo po, ginamit ang ating Panginoong Hesukristo pagkakataong ito para ituro ang isang napakalalim na katotohanan. Parang sinasabi niya sa atin, salamat sa pagmamahal ng pamilya. Pero higit na mas mahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Dahil hindi sapat na sabihin mo mahal mo ang Diyos. Ang talagang tanong ay, ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? As Jesus said in the Gospel, whoever does the will of my Father is my brother, my sister, and my mother. Hindi po binabaliwala ni Jesus ang pamilya. Pero pinapaalala niya na merong mas mahalaga kesa dito. Meron kasi mga taong paniwala nila, family first. Pero tandaan niyo, your family will become last if you do not put God first. Ang tamang paniniwala, God first. First, you should seek the kingdom of God. First, you should do God's will. And everything will be given to you besides. Kasi kung uunahin mo ang kagustuhan ng Diyos, uunahin din niya ang iyong kagustuhan. If you delight yourself to the Lord, God will give everything that would give delight and joy to you. Baliktad tayo Inuuna natin yung magpapasaya sa atin, hinuhuli natin ang nagpapasaya sa Diyos. Yan ang dahilan bakit miserable tayo palagi. Hindi mahuhuli ang pamilya mo kung inuuna mo palagi ang Diyos. Yan ang kasalanan natin Palagi natin inuuna ang ating sarili, huli ang Diyos. At hindi kaya itong dahilan bakit nagkakawatak-watak ang pamilya nyo? Dahil walang puwang ang Diyos sa inyong mga relasyon. Aminin natin, nag-aaway ang pamilya natin kasi pinipilit natin yung sarili nating kagustuhan Pero magiging mas masaya ang pamilya mo kung ang bawat isa dito ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang Diyos ay hindi naman naghahanap ng mga taong malapit lang sa Kanya. Ang hinahanap ng Diyos ay yung mga taong handang sumunod sa Kanya. Though proximity can cultivate intimacy, understand this, remember this, do not forget this, that proximity does not always equal intimacy. Isang babala po yan. Ang pagiging malapit ay hindi naman nangangahulugan na kayo'y tunay na magmamahalan. Diba? Marami yung mga magkakatabi sa simbahan, pero malayo naman ang puso nila sa bawat isa. Marami sa atin na lumalapit sa altar, pero malayo naman ang ating kalooban sa Diyos. Marami magkakatabi sa kama, pero pagkalayo-layo ng damdamin nila sa bawat isa. Marami nakatira sa iisang bahay, pero hindi naman sila palaging nag-uusap. Maraming nagkakasama sa hapagkainan, pero tingnan niyo, ang bawat isa nakayuko, nakatingin sa cellphone. Walang tunay na ugnayan. Maraming magkakatrabaho, pero naghihilaan sila pababa, nagsisiraan. Marami din naman mga magkaklase, pero hindi sila tunay na magkakaibigan. At aminin natin, tayong lahat, Pilipino tayo, nakatira tayo sa iisang bansa.
Pero kung magbasa ka sa social media, nakakalungkot kasi meron mga ibang Pilipino, ninanais sila mamatay ang kapwa nilang Pilipino dahil iba lang ang sinusuportahan nilang kapartido o mga politiko. Kapatid, ang pagiging malapit ay hindi otomatikong nangangahulugan na magmamahalan na tayo. At ganun din po sa Diyos. Kung gusto nating lumalim ang ating pagmamahalan sa pamilya, unahin natin mahalin ang Diyos. At ang pagmamahal sa Diyos ay nakikita, nararamdaman sa pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Kaya kung tunay mong mahal ang iyong pamilya, wag mo lang silang kumustahin. Wag mo lang silang tawagan. Wag mo lang silang samahan sa kanilang problema. Samahan mo sila papunta, palapit sa Diyos. Dahil ano ang silbi na nabigyan mo nga sila ng pera pero wala naman kayong pananampalataya? Ano ang silbi kung napatapos mo sa pag-aaral yung mga anak mo pero hindi mo naman sila naturuang magmahal sa Diyos at sa kanilang mga kapwa? Ano ang silbi kung naipamana mo ang inyong bahay sa kanila, lupa, negosyo, pero wala ka naman naipamanang pananampalataya at tiwala sa kanila? Mga magulang, my dear parents, isang paalaala lang po sa inyo ha. Ang pinakamahalagang mana ay hindi po titulo o lupa. Hindi po bank account. Hindi po negosyo. Ang pinakamahalagang mana ay isang puso na marunong sumunod sa Diyos. Amen? Kasi po ang bahay, masisira din yan. Ang kotse, maluluma din yan. Ang alahas, pwedeng nakawin, pwedeng isangla. Ang lupa, pwedeng ibenta. Pero ang pananampalataya, pagmamahal sa Diyos, ang pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon, yan ang magdadala sa atin sa buhay walang hanggan. Kaya mga kapatid, huwag niyo lang po sanang ihatid ang iyong mga anak sa paaralan. Ihatid niyo rin sila sa simbahan. Huwag niyo lang tulungan sanang umasenso sa buhay yung mga kapamilya niyo, kamag-anak niyo. Tulungan natin silang makarating sa langit. Dahil bandang huli, hindi ka naman tatanungin ng Diyos kung gaano mo pinayaman ang iyong mga pamilya. Ang itatanong ng Diyos sa iyo pagkatapos ng buhay na ito, kung nilapit mo ba ang iyong mga minamahal sa Kanya. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi po naghahangad na maging masaya lang ang iyong mga minamahal. Ang tunay na pagmamahal ay naghahangad na maging banal ang iyong mga minamahal. Nang minsan po, meron po lumapit sa akin, isang babae, umiiyak po siya. At sabi niya, Father, tulungan niyo naman po ako dito sa aking kapatid. Kala ko po may sakit yung kapatid niya. Kala ko po nalulung po sa droga, sa bisyo. Hindi po pala. Nahulog po pala sa kasalanan yung kapatid niyang babae. Ang problema, nakiapid po itong babae sa isang lalaki na may asawa na. At umiiyak po itong ate niya. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil alam niya, dahil sa kanyang kapatid, merong isang pamilyang nasira, merong mga batang umiiyak, merong isang asawang nasasaktan. At habang nagsasalita po itong babae, napahanga po ako sa kanya. Sabi ko sa aking sarili, talagang mahal na mahal niya ang kanyang kapatid. Kasi madali naman sabihin na, bahala ka na sa buhay mo, problema mo yan, pinili mo yan, matanda ka na, hindi ko na problema yan, meron ako sariling problema. Hindi ba marami po sa atin minsan ginagawa ang ganyan? Marami sa atin kapag nagsawa na sa problema ng ating mga kapamilya, ano yung nasasabi natin? Life mo yan choice mo yan bahala ka na, wala akong pakialam sa iyo, ginawa ko ng makakaya ko. Pero mga kapatid, ang pagmamahal, hindi po ganyan. Ang tunay na nagmamahal, hindi madaling sumuko. Amen? Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo kayang panoorin na unti-unti siyang nasisira, nawawala, nagwawala at napapasama. Amen? Kaya kung mahal mo ang pamilya mo, huwag mo lang sagutin ang problema nila. Huwag mo lang bayaran yung mga utang nila. Huwag mo lang silang bilhan ng gusto nila. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay pagsuway sa kanila kapag napapasama na sila. Ang pagdarasal sa kanila araw-araw, paggabay sa kanila,
Paratop din nila ang kalooban ng Diyos. Tandaan niyo po mga kapatid, ang pinakamagandang regalo na pwede nating ibigay sa ating mga pamilya, hindi lang magandang buhay dito sa mundong ito, o hindi isang pagkakataon na makasama natin sila magpakailanman sa langit. The greatest gift that you can give to your family is not only money, it's not only a good life here on earth, but the greatest gift that you can give to your family is a life with God in heaven. Amen? At ang langit, pwede na pong mag-umpisa dito sa mundo kung tayong lahat sama-sama magkakaisa tayo sa pagsunod natin sa mga turo ni Kristo sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, magdasal po tayo. Unang-una, sana palagi tayo magpasalamat at maging masaya kapag tayo'y tinatawagan ng ating mga pamilya, kahit na minsan problema ang dala nila, dahil ang kanilang tawag ay isang tanda na meron pa rin tayong ugnayan, na meron pa rin nakakaalala at nagmamahal sa atin. At hari nawa, gamitin tayo ng Diyos bilang kanyang instrumento para gabayan ang ating mga pamilya sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. At dito, mas tumibay pa ang ating ugnayan sa Panginoon. At itong maging daan natin para tayo mas pagpalain pa. At pagdating ng araw, tayong lahat ay makauwi sa buhay walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamalahan naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo, masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay ng isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginanap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong kinalulugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mong pinangasiwaan sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, sa iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay
at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ano daw po ang pinaka nakakatakot na text message or message sa messenger? Kapag merong nag-text sa'yo, nagpadala, kumusta? Bakit? Kasi ano po ang kasunod nun? May pera ka ba? Pwede bang umutang? Mga kapatid, sana kayo po ay nakakaalala sa mga minamahal nyo, mga kaibigan nyo, hindi lang kapag meron kayong kailangan. Kahit na wala kayong kailangan, mangumusta kayo sa kanila. Amen? Amen. Ano naman po ang pinakamagandang message na pwede nyong ipadala sa inyong mga minamahal? Baka ang sagot ng iba sa inyo, Father, gusto kong makatanggap ng message. Gusto mo ng pera, bibigyan kita. Ay, ang sarap makatanggap ng ganyan. Hindi po ba? Pero baka nagiging materialistic ka na. Di po ba? Mas masarap tanggapin na message, mas mabuti pag ikaw ay nakatanggap ng mensahe na ganito. Kumusta ka na? Pinagdadasal kita. Alam ko po, nais natin sa ating mga pamilya na masagot ang lahat ng problema. Pero mga kapatid, tandaan niyo po, habang buhay tayo dito sa mundo, magkakaroon tayo ng mga problema. Hindi tayo lalaya sa mga suliranin, mga pagsubok ng buhay na ito. Pero ang pinakamahalaga sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating ugnayan sa pamilya, hindi yung mabigyan ng kasagutan ng mga problema, kundi ang unahin nating sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi mo masasagot ang iyong mga problema kung wala ang Diyos. Mahuhuli ka sa iyong buhay kapag hinuhuli mo ang Diyos. Pero unahin mo na sundin ang kalooban ng Diyos, uunahin ka din ng Diyos, patitibayin niya ang iyong pag-iibigan, ang iyong pagmamahalan, at hindi ka niya makakalimutan. Kapag ikaw ay tapat sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos, makakarating ka sa buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamaganda, pinakamabuting pagpapala. Kaya yan po yung ating ipagdasal, mga kapatid, sa araw na ito. Naway, kayong mga magpapamilya, sama-sama kayong manalangin. Yan ang unang hilingin nyo. Panginoon, tulungan mo kaming magkaroon ng lakas, masundan ang iyong kagustuhan. Grant us the strength, O Lord, to follow your will as one family. Dahil ang pinakamagandang regalo ay yung maidala mo ang iyong mga kapamilya at kamag-anak sa kaharian ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kay basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.